Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. And all the time, God is good. Kamusta po tayo lahat? At marami pong salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay, sa patuloy na pag-alaala po sa amin sa diwa ng pananalangin po. Tunay po na prayer is very powerful. Napaka makapangyarihan po ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Salamat po sa pagkakataong ito dahil ako po'y nabigyan ng assignment para po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat po sa senior pastor natin, Pastor Sol Ruiz, sa kanyang buong pamilya na patuloy na nangunguna po sa ministeryong ito, at salamat po sa inyong pag-ibig, pagmamahal at pananalangin po sa amin na naririto po sa Quebec, Canada. Marami pong salamat. Muli po, tayo po'y muli munang manalangin at ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang kanyang mga salita po at ang oras na ito sa ating pag-aaral. Tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataong ito na muli po ay pinagsama-sama mo po kami. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Marami pong salamat dahil kasama ka namin palagi. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinababayaan. Father God, hawakan mo po ang aking labi, langisan mo po ang aking labi, Panginoong Diyos, sa pagbabahagi na iyong salita na ikaw lamang ang siyang aming papupurihan, ikaw lamang ang aming pararangalan sa umagang ito. Salamat, Banal na Espiritu, sakupin mo po ang apat na sulok ng La Shalom Christian Ministries po, na patuloy ng bawat isa ay makaranas po ng iyong pagpapala, makaranas po ng iyong mga anak na makakapakinig, Lord God, ng transformation, at patuloy na kami ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo. Samahan mo po kami, ikaw lamang ang siyang mapapurihan at maparangalan. Thank you, Jesus. In Jesus' name, at ang lahat ay magwika ng Amen and Amen. Muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Ang pamagat po ng aking pagbabahagi po ay The Dignified Life, Walking in Truth and Integrity. Ang title po nito sa aking pagbabahagi po ay The Dignified Life, Walking in Truth and Integrity. Muli ko pong babasahin po ang aking main verse na kanina po ay binasa po sa scripture reading. Matatagpuan po sa Philippians chapter 4 verse 8. Babasahin ko po muli sa wikang Tagalog para mabilis po nating maintindihan at maunawaan. Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 8, bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Alam po natin ang verse na ito, very familiar po, no? Whatever is true, honorable, just, pure, lovely, commendable, if there is anything excellent, worthy of praise, think about these things. Kaya nga po, sabi nga po, ang pinaka-rooted daw po ng Bible ay ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Ang sentro po ng Bible ay ang pag-ibig ng Diyos Ama. Ibinigay niya po ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, na sino mang sumampalataya po sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In the Bible, a dignified life is rooted in the Imago Dei. The Latin word Imago Dei, ang ibig sabihin po ay the image of God. Mapapansin po natin na ang number one na example po natin palagi sa tuwing tayo po ay magkakaroon po ng pakikipagniig sa Panginoon, naway makita po lagi natin sa tuwing tayo po sasamba at magpupuri at kakausapin natin ang Panginoon, naway makita po lagi natin ang imahe ng Diyos. Ano po ba ang imahe po ng Panginoong Diyos? Likas po na siya po ay omnipotent, all-powerful, at omniscience, all-knowing. Lahat po ay hindi lingid sa Kanya. Kaya nga po, sabi nga po rito sa paksa po na ating pagbubulay-bulayan is dignified life. Walking in truth and integrity. Na lagi daw po nating isaisip ang mga bagay na karapat-dapat. Sabihin nga po natin,
lagi nating isipin ang mga bagay na karapat-dapat. Only by His grace po. Alam po natin na tayo po'y nakakagawa ng kasalanan sapagkat naririto pa po tayo sa lupa. Hindi pa po tayo ganap. Kapag tayo daw po ay kinuha na ng Panginoon at humarap na po tayo sa kanyang harapan, tayo po, ang ating pananaw, ang ating kaisipan ay magiging maayos po. Ngunit by the grace of God, sa Galatians 2:20, na kung tayo may buhay, ay hindi na tayo dapat ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At habang tayo namumuhay sa daigdig, mamuhay tayo sa pananalig sa anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin po. Himayin po natin ang truth. Sabi daw po dito, walking in truth. Tayo po ay lumakad na may katapatan. Sabi daw po dito, ang tapat ay adjective from being honest, sincere, or faithful. Ulitin ko po, ang ibig sabihin po ng truth sa Tagalog ay katapatan. Adjective po nito yung pagiging honest, sincere, or faithful. Means acting with truthfulness and loyalty. Kasabay din po yung pagkakaroon ng loyalty. Katapatan po. Tayo po ba ay tapat sa ating asawa? Kung tayo po ay merong asawa po, tayo po ba ay faithful sa kanya? Tayo po ba ay nagsasabi ng katotohanan? Tayo po ba ay nagtapat sa ating kaibigan? Tayo po ba ay tapat sa Panginoon sa paglilingkod po natin sa Kanya? I-check po natin ang kalagayan ng ating puso. At kung hindi po ito maayos, ay iposisyon po natin sa harapan po ng Panginoong Diyos. Sapagat alam po natin na sa tuwing tayo po ilalapit sa Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kapakumbabaan at humihingi po tayo ng tawad sa Kanya, babaguhin niya po tayo at patatawarin niya po tayo. Ang pangalawa naman po ay integrity. Ang sabi po sa integrity ay buo ang pagkatao, having a whole character, where do you do what is right even when no one is looking. Tayo po ay merong integridad. Tayo po ay hindi nababayaran. Tama nga po ba? O kamusta po? Nalalapit na po muli ang election. Tayo po ba ay merong integrity? Ilagay po natin yan sa puso natin. Sa panahon po natin ngayon ay laganap ang kasakiman, laganap sa kasalanan, laganap po. Sabi nga po, ang tao ay lasing sa kapangyarihan, ang tao po ay lasing sa kayamanan. Ngunit tayo po na naririto sa bulwagan ng Panginoon, tayo po ay nagsisik ng katotohanan, tayo po ay lumalapit sa Panginoon ng buong puso. Kaya nga po naway magkaroon tayo ng integridad sa ating kalooban. Tayo po'y magkaroon ng maayos na kalooban sa harapan ng Panginoon. At napakaganda po ng awitin po ng banal mong tahanan. Loobin mo, Panginoon, ang buhay namin maging banal mong tahanan. Luklukan na ng iyong wagas na pagsinta. Maging daluyan ang bawat isa po ng pagpapala po ng Panginoon. At ang pangatlo po, yung walking. Walking po, tayo po ba'y lumalakad, namumuhay, na may kabanalan? May banal na pagkatakot sa Panginoon. Kaya nga tayo po ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Nagpapatuloy po tayo dahil ayaw po natin na maiiwan po tayo pagdating ng panahon na kapag dumating na po ang rapture. Ayaw po natin na maiwan po rito. At ang kukuhain lamang ng Panginoong Diyos ay yung nanatiling tapat sa Kanya po. Nanatiling tapat po. Nawa po, tayo po bilang mga anak ng Diyos hanggat meron po pong panahon, isaayos na po natin at magkaroon po tayo ng intimate relationship sa Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Sabi po rito, sa salita niya, dito lamang po ako magbibigay ng diin sa Philippians 4 verse 8. Mga kapatid, lagi nating isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at
kagalang-galang. Hindi po natin ito magagawa kung sa ating sa sariling kakayanan. Kaya nga po tayo po ay buong pusong nag-aalay ng buhay. Isinusuko po natin ang ating buhay sa Panginoong Jesucristo. Pagharian nawa tayo ng Panginoon. At sabi nga po, si Jesus ang ating tagapagligtas at maging Panginoon ng buhay. Kapag nilaliman po natin yung pangunawa po natin na hindi lamang po siya tagapagligtas, siya po ay maging Panginoon. Ibig sabihin kapag Panginoon si Jesus, siya po ang nasusunod sa atin. Siya po ang nakikita sa atin. Siya po ang gumagalaw sa buhay po natin. Kaya nga po, napaka-importante na everyday tayo po yung nagsusuko ng buhay. Hindi lamang po isang beses tayo tumanggap. Kailangan po araw-araw nagsusuko po tayo ng buhay. At laliman po natin ang ating relasyon sa Kanya na siya dapat ay maging Lord ng buhay po natin. Maging Panginoon ng buhay po natin. Upang sa ganon, na ang ating kaisipan ay magkaroon ng magkaroon po tayo ng pure heart at magkaroon po tayo ng kaisipan ng Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Sabi po dito, sa ating how to live a dignified life. Paano po tayo mamumuhay na may dignidad? Number 1, honor all people. 1 Peter chapter 2 verse 17 po. How to live a dignified life? Number 1, honor all people. Sabi po rito, 1 Peter chapter 2 verse 17, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo na may takot sa Diyos, igalang ninyo ang emperador. So hindi po tayo namimili po, no. Tayo po ay magkaroon po tayo ng puso na tayo po ay mayroong paggalang po. May paggalang sa magulang, may paggalang sa ating pastor, may paggalang sa ating leader na nagtuturo para sa atin, may paggalang sa ating mga superior, supervisor. Ito po ay mabilis pong intindihin. Naway isabuhay na lang po natin. Maging yung ating mga anak, iginagalang din natin ang kanilang kaisipan, ang kanilang kalooban, kung ito po ay tama sa harapan ng Diyos at tama po sa ating paningin, igalang din po natin sila. Amen po. Number 2 po, pursue integrity. Pursue integrity. Talagang i-push po natin na magkaroon tayo ng integridad, magandang kalooban, maayos ang kalooban, hindi nababayaran po. Kaya nga po, nakakalungkot po, ang mga believer na po, mga mananampalataya na po, ay minsan po ay nawawalan po ng integridad. Kung ano po yung nakakarami na desisyon, yun yung ating desisyon. Ito yung ating iboto kasi maraming may gusto sa kanya. Pero pag tiningnan po natin yung background niya, hindi po maganda ang kanyang performance. Mabulaklak lamang po yung kanyang salita. Pero po sa performance po, wala po siyang nagawa. Kaya po, nawa po pangalagaan po natin ang integridad po natin. How to live a dignified life, meron po tayong integrity. Keep your action and words consistent with your faith so that your behavior earns that respect of both believers and the outside world. So, tayo po, alagaan po natin yung ating integrity. Hindi po dapat nababayaran, lalo na po kapag sa mga maliliit na bagay o sa mga malalaking desisyon, piliin po natin ang karapat-dapat at piliin po natin kung ito po ba ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Number 3, tatlo lamang po itong aking points. Number 3, show mercy. Magkaroon po tayo lagi ng kahabagan. Kailangan nagre-reflect lagi sa atin si Jesus. Character by showing grace and forgiveness to others in our daily interaction. Tayo po ba ay mahabagin? Tayo po ba ay mababa ang ating kalooban? Hindi po tayo nagmamalaki po, hindi po tayo nagyayabang, naway baguhin po tayo ng Panginoon palagi po. Naway lagi ang Panginoon lamang ang itinataas po natin, wala na pong iba. Nawa ang Panginoon lamang po ang siyang maparangalan po natin, sapagkat alam po natin ang nagpapakataas po ay ibinabagsak ng Panginoon. At ang nagpapakababa po
ay pinagpapala ng Panginoong Diyos. Show mercy. Kaya nga po, mabilis lamang po yung aking pagbabahagi ng salita niya sapagkat alam po natin na tayo po ay nalalapit na po sa pinakahuli at huling araw mga kapatid. Nalalapit na po tayo. Kaya nga po maging mapagbantay po tayo, magkaroon po tayo ng puso na malinis sa harapan ng Panginoong Diyos. Malinis po. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakataong ito, ang conclusion ko po ay Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 8 po. Dito po ako magtatapos po. Sabi po rito sa Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 8, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal at matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Muli po, sa Diyos ang papuri at pasasalamat po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon, tayo po'y maging matiyaga sa pananalangin, tayo po'y magkaroon lagi ng kagalakang maglingkod sa Panginoon at magkaroon po tayo lagi ng pusong nagpapasakop, nagpapakumbaba at hilingin po lagi natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng banal na pagkatakot. Na malapit na po dumating ang Panginoon, kaya tayo po maging matyaga po tayo, maging tapat po tayo sa harapan ng Panginoon, maglingkod po tayo ng buong puso, ng buong kagalakan at alam po natin, your labor is not in vain. Mga kapatid, hindi po nasasayang ang ating mga pagod sa paglilingkod sa Kanya. Ito po ay may karapatang pagpapala po at nawa po hanggang sa huling hininga po natin, hindi po tayo bibigay, hindi po tayo susuko sa mga gawa ng kaaway po. Tayo po'y magkakaroon palagi po ng banal na pagkatakot at ang nananatiling tapat sa harapan niya ang siyang maliligtas. Kaya po mga kapatid, sino mang sumampalataya po sa Panginoon Hesus ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay patuloy na magtiwala at magtuloy na magsuko ng ating buhay sa Panginoong Hesukristo po. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon.